Hello everyone! Welcome sa ating vlog. Ngayong araw, gagawa tayo ng enclore. Magre-rehouse tayo ng enclore ng mga Dubia roaches. So time-lapse na lang natin yan. Ayan, natapos na natin gawin yung screen dito sa ating enclosure. Ayan, pagpasensyahan nyo natin di maganda, first time natin gawin to. Nilagyan ko lang ng tape dyan para naman medyo malinis yung edges nya kasi medyo may mga screen na baka masugatan tayo minsan. So ayan na lang ginawa ko, pwede na yan. Tapos proceed na tayo sa paglipat ng mga Dubia roaches natin. Kung makita nyo dito guys, ito yung luma nilang enclosure. So masyadong masikip na dito kaya kailangan natin silang ilagay sa mas malaki, no? Pansin ko kasi dito nagkakaroon ng cannibalism siguro dahil sa masikip, tsaka lumalaki na yung mga Dubia roaches natin. Mayroon na tayong mga juveniles tsaka mga young adults na Dubia roaches. So eto guys, meron tayong maliit na plastic container dito. Lilipat muna natin sila dyan. Ayan. Kasi para yung mga dumi hindi na natin maisama dun sa bagong enclo. Although hindi natin maiwasan na meron pa rin maisama, ma-minimize lang natin para naman malinis yung bagong enclo, no? So tanggalin muna natin yung lumang pagkain nila. Diyan pinakain ko dyan ay tomatoes para may source of water na rin, tsaka patatas. Kung makikita nyo, pagka wala talagang dish o lalagyan ng pagkain nila, food dish, ayun o, nagbabasa yung buong enclo. So huwag nyo akong gagayahin dyan guys. Tapos check lang natin yung mga egg trays dyan. Ayun, doon sila nagtatago kung makikita nyo. Gusto nila nagsisiksikan dyan, bukod sa feel nila safe dyan. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. So, yan. Isa-isahin ko dapat yan, kaso na medyo nakakatamad, no? Kaya gagawin ko dyan, yan. Tinaktak na lang. Okay lang naman yan na malaglag-laglag sila. Di naman nila ikamamatayan, no? Tapos, gawin lang natin sa lahat ng egg trays na nandun. Ayan, makikita nyo. Naku po, napakadami. Napakadami. Alam mo, mga garapata no? Ayan guys, so, pakita ko lang sa inyo yan. Pakita ko lang sa inyo yung paglipat natin dyan. Tapos proceed tayo sa ibang kaganapan dito sa ating rehousing ng Dubia roaches feeders natin. Ayan guys, huwag kayong matatakot na hawakan yung mga Dubia feeders nyo, no? Malilinis naman yan. Makikita nyo, tsaka hindi yan nangangagat. Pakita natin sa camera. Hindi makita. Ano ba naman to? Hina naman. Kaya yun. Makikita nyo, may pupu pa. Ayan, wala namang amoy yan. Malinis yan. Mga cultured naman yan. Ibig sabihin, alaga yan. Wala namang ibang kinakain yan kundi yung kung anong ibibigay mo sa kanila. Tsaka wala namang ibang lugar na pinupuntahan yan kundi yung enclosures nila. So yun, malinis naman yan. Ayan, so tapusin lang natin ang paglilipat ni Kuya dun sa mas maliit na containers para make sure lang na walang may iwan, dahil baka pag tatapon ko na kasi yan yung mga luma, baka may maiwan kakalat sila sa bahay, no? Nanginginig pa yung kamay So yun, sa bago nilang enclosure, makikita nyo, mayroon tayong egg trays ulit dyan. Gusto kasi nila yung nagtatago, madilim, nagsisiksikan. So
perfect yung mga egg trays, no? So wag nyo na itatapon yung mga egg trays nyo, mga pinamili nyo sa palengke. Kamada lang natin dyan. Ako mas gusto ko yung nakatayo para yung pupo nila nalalaglag. Kasi yung pupo nila guys, katagalan tumitigas. Parang kala may pagkain, bird seeds, nagiging ganun. So nalalaglag lang. Ayan, so pangit nga yung egg tray ko dyan guys. Tawag dito malambot. So papalitan natin yan pagka nakascore na tayo sa grocery. Hindi pa lang tayo nakakadaan. Yan. So tinitingnan ko lang dyan kung ano bang magandang posisyon. Pero mababago-bago yan. Depende sa trip nyo. Ako kasi ito yung nilalagyan ko pagkain. Minsan na iiba-iba ko rin yan. Ayan. So lagay na natin sila. Kita nyo naman. Ayan. Huwag kayo mandidiri. Yung kasi may tomato yung pinakain ko. Kaya parang may basa-basa. Ayan, makikita nyo. Halo-halo na yung sizes niyan. May maliit, may malaki. Ayan, so lipat na natin. Isa-isahin ko yan. Kaso tatamarin na naman ako. Kaya ang mangyayari dyan ay Ajinomoto. Itaktak mo. Tataktak na lang natin. Okay lang may mahalong lumandumi. Kasi okay lang yun. Lilinisin ko rin naman yan sa mga every 2 days ako maglinis ng enclo Pero yung pagkain everyday tini-check nyo kasi nagmo-molds yun. Tsaka baka lang gamin kung ang ipapakain nyo is yung mga medyo lapitin ng langgam. Ayan, so andyan na sila. Ayan, makikita nyo ba ito naglalambing. Kakapit yan sa kamay nyo. Pero hindi sila nakakakapit sa smooth surfaces. Ang mga Dubia roaches hindi nakakagapang sa smooth surfaces. So safe yung ginawa natin kaninang net sa taas. Hindi naman sila makakakyat doon. So maganda pag bibili kayo ng enclosure, gagawa kayo enclosure yung mataas. Kasi tingnan nyo sa gilid doon, nagkukumpulan sila. Ayun, kung mababa yan, kahit di sila nakakagapang sa smooth surfaces, possible na, lalo na kung marami, makataka sila. Pero pag ganyang mataas, makita mo hindi sila nakakagapang. Unlike sa mga hissing cockroach or mga ipis bahay, hindi sila lumilipad, hindi sila nakakaakyat. So, yan, safe na safe dyan. Yun din yung purpose ng egg tray tinayo ko kasi doon nakakagapang sila. Yan. Okay, so naghugas lang ako ng mga ginamit nating kaninang lipatan. No? Kita nyo wala na. Nakawala na. Hindi. Andun sila, nagtago na sa egg tray. So, ayun yung food dish nila. Lalagyan natin yan. Tinapay muna, papakain natin. Yan. Okay to, favorite nila to. Pero, expired na kasi to. Huwag niyong sabihing magastos. Expired na to. Sayang naman, kung itatapon lang, pakain na lang natin sa kanila. Yan. Pero make sure na check nyo kasi baka langgamin yan. So maganda pa rin yung mga gulay-gulay nyo dyan, tira-tirang gulay para tipid din. Kunyari, balat kayo ng pipino o bawas kayo ng 2 hiwa. Hindi na masama. O kaya patatas, carrots, ganyan. Makikita nyo, nandyan na, nakatago na sila dyan. Ayan no. Nakatago na sila dyan, sisiksikan sila sa mga egg trays. Kaya score pa tayo dyan. Tsaka dadagdagan ko pa yan. Tapos, lagyan ko na lang siguro ng maliit na water dish. Wala pa kasi ako nung parang bilog-bilog na water nila. Thank you. Don't forget to like and subscribe.